Kaya salamat ta sa matag usa. Salamat ta sa taga kapalaran. Ngani sila uban kanato karon. O salamat pud ta sa maayong pag-abot ni early. Galing lang kay isarak semana. Isarak semana pero sunod malugay-dugay na siguro. So anyway, amayan na lang kay naka-isak semana. So akong kalipay anak kay kuan gyud makita nato tong anak. Mabati ra lang ninyo og ingon ana na maginikala na pod mo. Okay, so di ta magdugay, manindog ta, basahon lang nato nang naa diha sa slides. Padayon ta sa 2 Samuel chapter 11, 2, 3, and 4 ni siya. 2, 3, and 4. Okay, na mo? Okay. 2 Samuel chapter 11 verse 2, ready read. Yung dire was very beautiful to look upon. Verse 3 go. Verse 4 go. Ang pota, ama na malangit nun, buhi na mga Diyos. Salamat kayo sa matag usa amahan nga niya karong kagabion. Salamat Ginoo nga nagapadayon kami sa paghatag kanimong dako kayong pasadungog amahan. Kay kami nasayod, ikaw ang Diyos, labing kamhanan. Diyos ka nga tag-iya sa mong kinabuhi. Diyos ka nga the creator of the universe, King of kings and Lord of lords. Amahan nining kagabion, tagay igsusulti kini mong ulipon nga walay kahibalo, ang matag usa tagay og sayon nga pagsabot. Wa akong ipangamuyo kanimo amahan nga tabuni kami Ginoo sa bililhon mong lugo, abuga ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. O kani mga equipment nga among ipagamit amahan, proteksyonon ni Lord nga mahuman mi sa mga pagsimba nga walay mga balda amahan. Dios nga langit nun, kini among pagampo, pangaliw po kanimo, salig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among buktong personal nga manluluwas. Amen. Okay, lingkod ta. Mao ni ang inyong gibasa niini nga kagabion ingon diri. Ug kini nahitabo sa panahon sa kilom-kilom, tato pa nag-ilog ng adlaw o gabi. O kini nahitabo sa panahon sa kilom-kilom nga si David mibangon gikan sa iyang higdaanan. Og milakaw nganha sa atop sa balay sa hari. Actually kaning atop ani niya sa dili gyud ni para sa atop diri kay ang ilaha go ditong balay naa man siya sa ibabaw ana naay gi salog ana naa ba na furnace na siya dayon sa ibabaw murag sa ato pa butangan og mga butangan og shade, butangan og shade na siya, so pwede ka dito mag lingkod-lingkod na mauna ang kuan diri gipasabot. Ug milakaw og mibangon gikan sa iyang higdanan og milakaw nganha sa atop sa balay sa hari. Ug gikan sa atop siya nakakita sa usa ka babaye nga nagaligo sa iyang kaugalingon. Ug ang babaye matahom kaayo. Ingon ito, matahom kaayo na tan-ahon. Verse 3. Ug si David mipadala o mipakisayod mahitungod sa babaye. Ug usa ang miingon, dili ba kini si Bathsheba, ang babaeng anak ni Eliam, ang asawa ni Urias, ang Hittites, og si David mipadala sa mga mensahero og mipakuha kaniya og siya misulod ngadto kaniya og siya midulog kaniya kay siya nahinluan gikan sa iyang pagkahugaw og siya mibalik
ngadto sa iyang balay. So, padayon ta sa atong mensahe, taas-taas na ning atong na nahatag ang mensahe ani. Ang series of message ani is David, a man after God's own heart. Then, ang specific aning title is The Giant That Slew David. The Giant, o di yung ka ani naanad na ka sa nahitabo ni David, matingala ka nganong ingon ani ang title. So, The Giant That Slew David. Okay. Kung magunahuna ta sa kinabuhi ni David, usa sa mga duha ka hitabo, probably maabot na sa mga nahuna. Siguro, it's either mahinumdum ka sa panahon nga katumpatan-on ba si David nga iyahang patay si Goliath. Or mahinumdum ka when David na kakommit siya adultery with Bathsheba. Now, both events, kaning duha ka events, were monumental moments in the life of David. In the first, David revealed fact of his humility. In the second, David revealed the fact of his humanity. In the first, David proved that he was a man of faith. In the second, David proved that he was a man of flesh. Unod. When David met a giant named Goliath, we are privileged to witness his greatest victory. When David met Bathsheba, we are forced to watch his greatest defeat. Maunang nahitabo ani niya siya. So mauna introduction nato bisan kadtong last Wednesday. Okay. Part 2 niya sa mensahe. So ang part 1 ani niya siya mauni siya ang part 1. The personality of David's giant. The personality of David's giant. Point A, David's giant considered. So, kung gusto gyud ta nga makasabot sa nature sa giant nga nagpuyo diha sa kasing-kasing ni David, kinahanglan mo balik tagbasa atong 2 Samuel 5:12 to 13. Yun na, mo niya ang 12. Ingon ang 12. And David perceived that the Lord had established him king over Israel, and that he had exalted his kingdom for his people's Israel's sake. 13. Mo na ang 13 diri o. And David took him more concubines and wives out of Jerusalem, after he was come from Hebron, and there were yet sons and daughters born to David. Muna ang pag-consider sa higante sa kasing-kasing ni David. Point B, David's giant constructed. So, diin man ning giant ni David gikan. Where did this giant of lust, kaning giant ani mauni ang last pangibog ba? Diin man ang higante nga pangibog gikan kanang naa ni David. How did this giant obtain the power necessary to overcome a man after God's own heart? So mauni ang mga nahitabo ni David. Number 1 is diin ni nagsugod tungod kay there was a neglect of duty on the part of David. Ngano man, tungod kay samtang ang iyahang mga kasanduluhan dito sa panggubatan, si David siya nagpakabana sa mga away dito ra siya sa iyang templo. Dito ra siya nagpahulay siya, nagtulog-tulog lang ba. Then, number 2 is idle time.
daghan yang panahon nga walay gibuhat ang iyang hunang-huna ba. Walay gibuhat ang iyang hunang-huna. Then number 3, diin kani sa iyahang success. Tungod kay daghan na kaayag mga kalampusan si David sa gira, tanan gira nga iyang giadto nagbadaugon siya, o tungod ana masabtan nato nga medako ang iyahang kasing-kasing. Number 4 is pride. Pride. So na-develop ang iyahang kagalot tungod kay nahimo na siyang hari, madaugon siya sa tanang gira, o tungod niya na murag taas kay ang karbo niya. Then arrogance. Arrogance. Number 6 is neglect of the spiritual man. Tato pa, tungod anang mga hitabua, si David wala na siya magpakabana sa Ginoo. Wala na ampo-ampo ba? Wala na, o sa ato pa wala na ampo-ampo. Wala na paghatag o pasidungog sa Ginoo. Mao na ang part 1 ani nga mensahe. So mao na ang mensahe nato karon part 2. The power of David's giant. Ang gahom sa higante nga nasa kasing-kasing ni David. Now, samtang atong magsusita unsay nahitabo ni David when atong panahon nga nag-atubang siya ng giant of lust. Giant of lust kanang higante sa pangibog. Lust, L-U-S-T. We can learn something of the power this giant exercised in David's life. Makakat-on ta og mga butang anis gahom sa higante nga pangibog ni David nga naa sa iyang kinabuhi. So, kung atong bantayan ning gubat sa kinabuhi ni David, gubat sa iyang kasing-kasing, makatabang usab ni nato when our own battles arise. Sa panahon nga kita na magproblema og naatay klase nga battle ingon ani. So, point A, it had the power to ensnare his mind. Katong pride ni David, pride of the lust, duna na gahom nga malaang ang imong huna-huna. It had the power to ensnare his mind. So, kung ano ang nahitabo, sa atong gibasa ganiha, si David, naghigda dito sa iyahang kama, sa iyahang katre. Sa paghuman niya, nakadecide siya nga mo lakaw-lakaw siya out of the roof. Dito sa murag biranda niya siya ba, murag biranda o na shade. Nag-decide siya nga mo lakaw-lakaw siya dito sa iyang biranda. Sa ato ni as kasagaran ni gitawag ni pasyo. Kanina kasagaran ni siya gawas ni siya sa royal chambers. Yun ana ang mga templo sa puloy-anan sa hari. Now, history tells us that kings often keep this rooftop pasyos. Sa mga sugilanon sa atong nabasahan nga ang mga hari naagyo ni siya kanabang pasyo dito sa ilahang puloy-anan sa ilang templo. Nga kanini ang klaseng lugar furnished gyud di siya, lavishly furnished. So naay mga gwapong mga salasit, naay gwapong mga lingkuranan, naay gwapong mga decoration, furnished kay ni siya. Dayon kasagaran ani sa ato ni gikubiran ni siya og kanang singan aning ato iatop gani anang kuan bot tent nakalang nalaba kasagaran ni gibutan ni tent aron dunay landong nga siya. Kaning lugar this is a place of sanctuary. Dito sila mag lingkod-lingkod, dito sila mag-istorya-istorya, dito siya mo
kasagaran mo dawat o bisita kay overlooking kuning lugar kaning lugar. So naa ni kasagaran gud niya siya kay aron malikay sila sa kasaba ba sa syudad. Dayon taas ni siya kay aron matagaan ang hari og privacy gikan adtong mga kalihukan dito sa ubos. Mao ni siya. So on this night, na nagabiuna, David sees a woman bathing. Si David nakakita siya atong babae nga nagligo. The Bible says that her physical appearance is very beautiful to look upon. Mapagod siguro ng bataa o bayhala ni. Kaya kung man ang Bible gyud very beautiful to look upon. Kanang ang Biblia biya kung mogamit og word very, nihit biya na kayo. Nihit kayo sa mga pages sa Biblia nga naay very. So, kung gigamit ni siya sa ato pa, there is an emphasis of truth. Kanini ang using the word very. And when it does use the word, it never does so to exaggerate. Kung gamiton ning pulunga, dili ni gamiton nga para lang mapahambog ang gidescribe. Therefore, when the Bible says that Bathsheba was very beautiful to look upon, we can say without reservation that she was the absolute vision of female beauty and physical perfection. So mao ni ang description niya. So pagtan-aw ni David, when David saw her, the giant of his lust, ang higante sa iyahang pangibog nga nagpuyo diha sa iyang kasing-kasing, mura ba og nagbuto-buto ang iyahang dughan ba? Nagbuto-buto ang iyang dughan ang iyang kasing-kasing roared to life. So, ang tanan nga gihuna-huna ni David, bahin na hinuon ni Bathsheba. He wants to know who she is, gusto siya mahibalo, kinsa ni siya, and everything about her. No doubt, ang iyang hunahuna puno ni sa mga fantasy of what it would be like to be with her physically. Mao nang nasa hunahuna ni David. So the giant has snared his mind. Ang katong giant of lust, nakalaang to sa iyang hunahuna, and nalimot siya kinsa siya. Kinsa iyang gialagaran, unsay iyahang buhaton. Now, the giant has taken control of David's mind. Katong higante sa iyang pangibog, mao na nagkontrol sa hunahuna ni David. So, he saw her, nakita ni David, gusto ni David si Bathsheba, he wanted her, and he took her. Iyahang gikuha, and this is how sin works. Ingon ani ang sala nga maglihok. Kamo kay basa anang John 1:15. John 1:15. Kamo basa, ready read. Ingon ana na siya. Unya sa diha nga ang kaibog nakapanamko na kini nagadala og sala, ug ang sala sa diha nga kini nabuhat na nagadala og kamatayon. So, ingon ani man gyud how it work. This is how it has always worked. For example, panahon ni Adam and Eve sa Genesis chapter 3. And this is how it will ever work. In 1 John 2:16, kung basahon natin 1 John 2:16, ingon diri, for all that is in the world, the lust of the flesh,
And the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So, the devil has never changed. The devil, wag na siya mautro. And the nature of sin has never changed. Nature of sin, wala yun ni siya mautro. Sukal pa kaniadto, hantod karon mao na gihapon. Okay. This is the first step that you and I take when we are about to be overcome by our own giants. A thoughts, ang hunahuna, a thought develops into a desire within our mind and demands to be fulfilled. The mind is the first battlefield. The mind is the first battlefield with the giants of sin. If it falls, the rest of the defenses will tumble like dominoes. So diri na magsugod sa huna-huna kung mabuntog na ning atong huna-huna, then ma-fall down ta ang tanan, mo-fall down na po like a domino. God has something to say about the mind and how it is to be guarded at all. Ang Ginoo wala man jud ang Ginoo nagpakabana gyud na siya'y gisulti pinagi ni Paul sa pagtratar ani atong mga una-una. Philippians chapter 4 verse 6. Kamay basa ana. Read. Verse 7 go. Ingon diri, ayaw pagkabalaka sa bisan unsa. Apan diha sa matag butang pinaagi sa pagampo ug pangaliupo uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga hangyo ngadto sa Dios. Verse 7. Ug ang kalinaw sa Dios nga nagalabaw sa tanan nga pagpanabot mubantay sa inyong mga kasing-kasing ug mga hunahuna pinaagi ni Kristo. Padayon ta sa verse 8. Read. Verse 9 go. So ingon si Paul, sa katapusan mga igsoon, bisan unsa nga mga butang nga tinuod, bisan unsa nga mga butang nga matinud-anon, bisan unsa nga mga butang nga matarong, bisan unsa nga mga butang nga putli, bisan unsa nga mga butang nga angay higugmaon, bisan unsa nga mga butang nga gikataho nga maayo, kun adunay may maayong gawi ug kun adunay may pagdayeg, huna-hunaa kining mga butanga. Kadtong mga butang nga inyong nakatunan ug nadawat ug nadungog ug nakita diri kanako, ingon si Paul, buhata ug ang Dios sa kalinaw magauban kaninyo. Padayon ta doon na pay gisulti si Paul in the book of Corinthians. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Kamay basa, read. Verse 4 go. Verse 5 go. Okay, mao na gingon ni Paul sa believer sa Corinth, ikadong sulat niya isa. Kay bisan nga kami naglakaw diha sa unod, kami wala nakigubat subay sa unod. Kay ang mga hinagagban sa among pakigubat dili unod nun. Apan gamhanan pinaagi sa Dios ngadto sa pagkahugno sa mga kuta. Verse 5. Nga nagalumpag
sa mga panghuna-huna ug matag hataas nga butang nga nagapataas sa iyang kaugalingon batok sa kahibalo sa Dios ug nagadala ngadto sa pagkabinihag sa matag hunahuna ngadto sa pagkamasinugtanon ni Kristo. Mao na ang tambag sa Dios pinaagi ni Paul nga angay sa atong mga hunahuna. So, the mind must be guarded. Ang una-una, kinahanglan siya na igwardyahan. The mind must be guarded or the giants will snare it. So, ang una-una, kinahanglan ni bantayan or ang higante sa pangibog mupitik nato, mulaang nato, and led the rest of the body into rebellion and sin. So, the rest of the body, madala ni siya ni ang problema sa nasa una-una. Point B, it had the power to erase his reasons. Dunay gahom ni nga mapala ang mga rason. Pala ang mga rason. Niadtong panahon nga nag-inquire na si David bahin ni Bathsheba, gisultihan siya nga asawa ni sa loyal kay nimo nga sundalo. O kaning bayhana, apo ni sa imong trusted kayo nga advisor. Tingnan siya. Now, this information should have caused David to stop the course of action. Kani untang information, mauntay hinungdan nga muundang si David sa iyang tinguha. Pero hinoon, nagpadayon man noon siya. He was pursuing. Instead, nagpadayon siya og tinguha nga maangkon niya si Bathsheba. Such is the power of the giants that assault us. Ingon ana ang gahom sa mga higante nga mo assault nato. The first ana iyaha pang laangon ang atong hunahuna. Ang sunod na siya iyaha nang kuhaon ang atong tanan nga marason. People in the grip of lust or some other fleshly desire often do things that they would never do under normal circumstances. Malagod anang kanang manrape, manana manang manrape, hunahuna ana, primero hunahuna mana. Anyway, ingon na ba? So, when they get in the grip of their giant, they lost their senses. Sa panahon bitaw nga murag gikumkum na ka anang higante sa pangibog, mawala na imong mga pagbati o ma-intoxicated na ka ang gusto nimo nga mag-gratify ang atong fleshly desire, ang atong unod-unod nga tinguha. When a look is allowed to linger, kung ang atong pananaw tugutan nato nga mututok, lust will be conceived, ang pangibog ma-conceive, and when lust is conceived, sin is always the result. Mao na ang John 1:15 akong laybasa ingon di. Then when lust has conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Okay, so, point C, it had the power to eclipse his God. Doon ay gahom na nga mangitngitan ba? Mangitngitan nato nangitngitan ang iyang Ginoo. It had the power to eclipse his God. So, si David, mahibal-an nato, mas nahibalo siya. Mas nahibalo si David. Kay ang aning panahon na, ang edad ni David 50. He is 50 years old. O nahimo siyang hari sa Israel, 20 katuig. 20 katuig. Usa siya katao sa Ginoo. He is a man of God. He is a mighty warrior. Gamhanan siya nga manggugubat. And he is the sweet singer of Israel. Maayo dahil po ni mo awit ni si David, pero maayo ko ni siya maalpa
May siya mo alpha. But at this moment in time, he reveals the truth that he has feet of clay. So, anong panahon na napadayag ang kamatuoran nga si David, doon na siya itiil nga yutanon. Gidala niya si Bathsheba dito sa iyang kwarto, sa iyang katre, commit siyang adultery sa asawa sa laing tao. Wala niya pasidunggi ang kadto si Bathsheba, wala na niya pasidunggi ang iyang bana, wala na po niya pasidunggi ang iyang mga asawa ni David. O ang most of all, na dishonor niya ang Ginoo. Exodus 20:14, thou shalt not commit adultery. So, si David, masabtan nato niya diri nga nakalimot siya sa iyang relasyon nato sa Ginoo. The giant of lust, ang higante sa iyang pangibog, maunay nagbuta niya to the point where David has become a practical atheist. Nahimo na noon siyang practical atheist. Wala na mo tuo Ginoo. He is living as if there were no God. Nagpuyo siya nga murag masabtan nato, makaingon siya wa na Ginoo. Why? Because the giant of lust is standing tall in David's heart. Ang higante sa pangibog nagbarog nga taas kayo diha sa kasing-kasing ni David, o it has blocked the face of God. Nababaga niya, nawala ang naong sa Ginoo sa iyang pananaw. So David and Bathsheba enjoyed the pleasures of an illicit affair. Tayo gisultis Biblia. Kahinomdong ko kanini ang gisultis Biblia, ingon dire, stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant. Proverbs 9:17. Mao man gyud na kanang kawat-kawat nga relasyon, lami na. Lami gyud na kayo kanang kawat-kawat nga relasyon, ingon dire. Ingon si Solomon, stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant. Ingon dire, ang kinawat nga mga tubig tamis, ug ang tinapay nga gikaon sa tago lamian. Mao na ang gisulti sa Proverbs. Proverbs 9:17 na siya. So, David paid for his moment of pleasure, abi nimo, with a lifetime of pain. Grabe kay ang consequence aning gihimo ni David sa iyang pamilya. Grabe kay naggubot yun iyang pamilya ani. Pero mao to ang consequence sa iyang pagpakasala sa Ginoo. Now, such is the power of sin. David forgot God, and if you give into your giants, you will too. Balik ko nako. Mauna ang gahom sa sala, si David na limot siya sa Ginoo, o kung imong ihatag ang imong giant ngadto sa kanang giant of lust, maupod na ang mahitabo nato. Maupod na mahitabo. Now, when that giant rises up in your heart, he will block your view of the Father. Kung kanang higante sa pangibog, mo na'y mupatigbabaw sa imong kasing-kasing, at sa atong mga kasing-kasing, mangitngitan ang atong pananaw sa atong langit ng Amahan. When that happens, kung mahitabo na siya, you will find yourself doing things that you never thought possible. So, that is why it is so vitally important that the giants we fight be defeated when they first appear in their attacks against the mind.
So, diri pa lang sa huna na buntugo na to na siya. If we can stop him there, he cannot control our life like he desires to. So, ingon ana ang mahitabuan niya siya. Now, I want to address a couple of matters before we move on. I want to remind you that both David and Bathsheba are at fault here. So silang duha ni ang satanan niya. David is a man of God and he knew better than to do what he did. He was the aggressor in this horrible act, but surely Bathsheba knew that David or anyone else for that matter could see her as Shibat. So, maugod na siguro ang mahitabo. Na si Bathsheba, naibalo siya nga si David, samtang naligo siya sa gawas, bisag kinsa nga to sa ibabaw, makakita gud niya. Makita niya. So, kaya kung naa dito sila sa ibabaw. Now, I do not know whether or not she intended to her affair with David to take place. But these two people teach us a couple of lessons that need to be mentioned here this evening. So, mao niya ang mga leksyon na niya siya. Number 1, be careful how you look at others is the first lesson. Be careful how you look at others is the first lesson. Nabalo ta, we all know adultery is wrong. Nabalo ta ang adultery, sayop ko ng adultery. But Jesus said that looking at someone with lust, kung matanaw di ita sa babae nga doon natay pangibog, that constitute adultery already. Matthew 5:28, kamoy basa ana, Matthew 5:28, read. So, mao na yung din be careful how we look. Be careful how we look. Kitang mga lalaki, doon na tayo dakong problema in this area kaysa babae. Mga igsoon, I would just remind you that every woman in this world is either your sister in Christ or a lost soul that needs Jesus. Mao ni ang angay natong hinumduman ba. Ang tanang bahay sa kalibutan, it's either ato ng sister in Christ or a lost soul that needs Jesus. Now, if you will see women in this light, it will help you fight the giant of lust. Kung mao ni ang atong pananaw sa mga babae, matabangan ta nga masulbad niya itong giant of lust. There is no excuse for any man to look upon any woman with lust in his heart unless he is married to her. So, wala ko na excuse. Bisag kinsang laki ha, bisag nga laki nga tanaw sa usa ka babae with lust in his heart na ay pangibog sa iyang kasing-kasing. Unless iyahan na asawa. The second lesson is this. Be careful how you look to others. Be careful how you look to others. Yes, some men look when they should not. But some women dress to be seen. So, daghan na to, minagmatutas Robinson, ay daghan na dito. Ang ubang mga lalaki, tanaw na to nga dili gud unta nato ang tan-awon. Mao na nga kung adto tag dito sa Robinson mag-antiparatag itom. Aron dili mahibala. Nagtutok ba ta? Ato bang itutukan. So some men look when they should not, but some women dress to be seen. Ang upang babae nagsanina pud nga aron pud tan-awon. For example ato maabot ta ana ron. There is no excuse and no reason for any women
who claims to know the Lord to dress in such a fashion that attention is drawn to her body. For example, kanang short skirts, bubo na ko kain sa nina. Bubo kain sa nina. Lain man gyud bisag di ta motutok ana mapasiplat man gyud ta lalaki. So mga short skirts kanang taas na pug kaayo o ang short pan murag karang short pan nga pertir pong mubua kaayo ay daghan ang hapit makita ba? Daghan ang hapit. So kanang midriff bearing tops kanang midriff itaw amo makita na to kuan re posod low cut blouses unsa man low cut blouses kanang blouse nga mubo kayo then basta naapay daghan ba are not fit apparel for a woman who says she loves the Lord. So when a woman dresses in this fashion, she is displaying a lack of love for her Christian brothers. Why? When a woman wears immodest apparel, she is placing a stumbling block in front of him. And Jesus warned against that kind of thing. Abi nimo diha sa Katoliko biya, stricto na ba kay sila nang sa Katoliko ron? Dili na nila pa pangalawat bitaw katong naani nagkuan. Ani ang mga sanina ni ang mubo na makita lang tong puno as tutoy, dili nila ipapangalawat na. So no one forces a man to sin with his eyes and his heart. But no one makes a woman dress in such a way that it makes it easier for the man to sin in this manner. So, I believe that many women do not understand men and how they think. Kadaghanan sa babae, wala man makabalo kung sa una ng lalaki. Not knowing one thing, but when you dress to look sexy and attract the attention of men, that is wrong. That is wrong. The Bible calls for women to dress modestly. 1 Timothy 2:9, ato ra lang basahon. You will attract the right kind of man with the right kind of dress. Abi nimo no, kato akong kauban sa opisina. Ingon siya, abi nimo bay. Wala gyud babae nga bati. Wala gyud babae nga bati. Kay do naman toy tigpaluap ba diha sa church office payo sa kuha sa una pre-audit pamanggod. Doon ay babae nga di gyud postura dili gyud inon ta dili gwapag naong ba. Pero ibog kay siya kung anong ganahan man ka anong bayhana, anong ibog mo ka na. Siya mga ka butulag sa nina. Mga ko no butulag sa nina kuno ba. So, ingon sa abi nimo, wala gyud babae nga maot basta bisag dili kay gwapa pero maay mo dalag sa nina. Pag yun natanaw, mao po imo ha. So, the Bible calls for women to dress modestly. 1 Timothy 2:9. You will attract the right kind of man with the right kind of dress. Okay, ato basahon niya siya. Luke 17:1, ako nalay basa. Then said he unto the disciples, it is impossible, but that offenses will come, but woe unto him through whom they come. 1 Timothy 2:9, kamoy basa ana. Ready, read. So ingon diri sa sama usab nga paagi nga ang mga babae magpaanyag sa ilang mga kaugalingon diha sa kaligdong nga biste. Uban ang maulawon nga panagway ug pagkamaligdong. Dili pinaagi sa sinalapid nga buhok o bulawan o mga perlas o mahalon nga sapot. Verse, 1 Peter, kamoy basa. 1 Peter chapter 3 verse 1. Kamoy basa. Read.
Verse 2, go. Verse 3, go. Verse 4, go. Okay, second to the next slide naman ingon diri. Sa samang paagi, kamo mga asawa, pagpasakop ngadto sa inyong kaugalingon nga mga bana. Aron kung adunay wala nagtuman sa pulong, sila usab mahimo nga walay pulong makabig pinaagi sa pagkinabuhi sa mga asama. Samtang sila nagtan-aw sa inyong putli nga pagkinabuhi nga giubanan sa kahadlok, kang kansang pagdayan-dayan ayaw itugot nga kanang sa gawas nga pagdayan-dayan sa pagsalapid sa buhok o sa paggamit og bulawan o sa pagsulob sa biste. Apan tuguti kini nga mao ang tinago nga pagkatao sa kasing-kasing. Diha ni anang dili madunuton bisan ang dayan-dayan sa maaghop ug mahilumon nga espiritu nga diha sa pananaw sa Dios adunay dakong bili. Okay, mao ni ang conclusion sa atong mensahe. This is a sad place to live, David. The last part of verse 27, ayaw absent sa sunod Wednesday. The last part of verse 27 hangs over the chapter like a funeral pall. Kabalo ka unsang funeral pall, kanang pall kana bitang itaklob sa lungon. For example, sundalo mamatay, nailungon ana takloban nagflag sa Philippine flag. Mao na gitawag og pall. But if you think this story is over, it is not. So, parto pa na niya siya. So, in truth, it is merely beginning. God does not leave those He loves in the grip of sin. Naaray pamaagi ang Ginoo. Anhi diri sa Wednesday, kay makita nato unsay pamaagi sa Ginoo nga makagawas ang tao sa sala. God does not leave those He loves in the grip of sin. He has ways of bringing them to their senses and of setting them free. We will see that played out in David's life over the next couple of weeks. Sunod semana, makita nato nga si David sala gyud niya siya pero gipangitaan dago nagpaagi sa Ginoo makagawa sa iya sala. Nindog tawo kabuta. Mahal na malungit nun, buhi na mga Dios. Salamat kayo sa imong pulong. Akong ipangamoyo amahan nga mulog danis kasing-kasing namong tanan Lord. Nindot kay nga pagtulunan amahan ug among ipangamoyo nga ikaw magahatag namo niini nga pagtulunan mulog dang sa mong kasing-kasing. Kini among pagampo, pangaliw po kanimo mahal salig na tanan Jesus Christ, among buktong personal nga manluluwas. Amen. Okay? Ningkot ta.